Hinamak na manugang. Kabanata 421 talaga, ngumiti si Alex Dixon at nagtaas baba. Tumingin ka sa likod mo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng black man, agad siyang napalingon at namutla ang mukha. Nakita niya ang isang dosenang malalakas na lalaki na nakatayo sa kagubatan sa likuran nila. Kailan sila dumating, napuno ng takot ang lalaking nakaitim sa mga mata dahil hindi niya maiwasang mapaungol. Sa sobrang daming tao sa likod nila, wala talaga silang alam. Dinala ni Chen Jiang ang kanyang mga bodyguard at magalang na itinaas ang kanyang mga kamay kay Alex Dixon. Boss Dixon, hinanap ko na hanggang saan, late na ako. Sa sandaling ito, isang malaking grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit na may mga kutsilyo at bakal na tubo ang nasa puno, sa pagtingin pa lang, nasa 40 hanggang 50 sila. Ang mga Decepticons ay suportado ng isa sa kanilang mga nasasakupan, humihingal, sabi nila sa kahihiyan, matanda na ako, hindi ko na kayang umakyat sa bundok. Tumingala siya at nakita ang isang dosina o higit pang black man, kumunat ang noo niya at sumigaw, palibutan mo sila. Isang grupo ng mga malalakas na lalaki ang nakapalibot sa 12 o higit pang black man sa isang iglap. Si black man, nakakasalita lang, ay natakot. Sa mga tuntunin ng mga numero, ang bilang ng mga kaaway ay ilang beses na mas malaki kaysa sa kanila. Ang 4 na cultivator sa team ay agad ding pinatay ni Alex Dixon, ang isa sa kanila ay hindi nagkaroon ng kalamangan. Sabi ni Alex Dixon na may malabong ngiti, parang walang tao dito para kunin, tapos ako na mismo ang kukuha. Salamat sa pagpunta mo dito, I'll give you 2 choices, one is to leave your life behind. And the other is to tell you kung sino ang boss mo. Huminga ng malalim si Black Man, bigla siyang lumingon at sumigaw sa dami-chan, ilabas mo siya. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at tumingin sa kakahuyan. Nakita niya ang isang black man na humawak sa kwelyo ng isang matabang lalaki at halos hinayla siya palabas. Agad na sumigaw si Jiang Shuela, Shuming, namamaga ang mukha ni Shuming at puno ng dugo ang kanyang mukha. Damaloy ang dugo sa kanyang baba at nabahira ng pula ang kanyang damit sa kanyang dibdib, maliwanag, marami siyang naranasan. Sinipa siya sa lupa ng black man, at dali-dali siyang humingi ng tulong kay Alex Dixon. Mr. Dixon, iligtas mo ako. Kumuha ng kutsilyo si black man at inilagay sa leeg ni Shuming, ngumisi siya kay Alex Dixon. Sinusundan kayong lahat ng lalaking ito, kaibigan mo daw siya. Kung hindi mo ibibigay ang bagay at pakakawalan tayo, hahayaan kong mamatay ang kaibigan mo sa harap mo. Agad na napaungol si Shuming, tulungan mo si Mr. Dixon. Dumura ang kalbo at sinabing, sinundan ng bastos na ito si Mr. Dixon. Nanginginig si Shuming at pinilit ang isang matigas na ngiti sa kanyang mataba na mukha. Ako, nag-alala din ako kay Mr. Dixon, kaya sinundan ko siya para tingnan. Kailangan ba kitang mag-alala? Nakakainsulto ang tono ni Jiang Shuela, magsasalita pa sana siya. Inabot ni Alex Dixon at pinigilan siya. Tumingala siya at ngumiti kay Black Man. Oo, kaibigan ko siya, huwag mo siyang sasaktan. Ang Black Man ay naging mas nasiyahan sa kanyang sarili, inilagay niya ang kutsilyo sa leeg ni Shuming at ngumisi ng nakakatakot, basta ibibigay mo ang mga gamit, magiging maayos ang lahat, kung hindi, dumudugo agad ang kaibigan mo. Tuma-ngo si Alex Dixon at sinabing, as for the thing, I really don't want to hand over it, don't attack my friend, I will think about it. Ngumisi ng nakakatakot si Black Man, binuhat niya si Shuming at binigyan siya ng 2 sampal. Ibigay mo siya ngayon, kung hindi ay mamatay ang iyong kaibigan. Nag-alinlangan si Alex Dixon, I told you to think about it. Huwag mo akong madaliin. Wala akong oras makipaglaro sa'yo, itinaas ng Black Man ang kanyang kutsilyo at pinutol ang tenga ni Shuming, sigaw niya, gusto mo iabot? Ha, sigaw ni Shuming, damaloy ang dugo na parang dahon sa hangin, nanginginig siya na parang dahon sa hangin, umiyak siya na may malungkot na mukha, Mr. Dixon, tulungan mo ako. Hinawakan ni Alex Dixon ang kanyang baba at sinabing, let me think again. Kung magde-delay ka pa ng 1 segundo, mawawala ng buhay ang kaibigan mo. Ang Black Man ay umungal at naglaslas muli,
Naputol ang kabilang tenga ni Shuming. Si Shuming ay nagpakawala ng isang nakakasakit na sigaw. Tiningnan niya ang sarili niyang dalawang tainga sa lupa at labis na natakot, ang taba sa buong katawan ay parang sumasayaw, patuloy na nanginginig. Ang mga taong ito ay malupit at walang awa, natatakot siya sa kamatayan. Ang Black Man ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at naglagay ng kutsilyo sa leeg ni Shuming, umungol siya, bibigyan kita ng huling pagkakataon, ibigay mo. Mr. Dixon, si Shuming ay napuno ng dugo. Tumingin siya kay Alex Dixon na may luha at uhog na umaagos sa kanyang mukha, hanggat mailigtas ni Mr. Dixon ang buhay ko, ay, bibigyan ka ng Shu family ko ng 50 million, hindi, I can give you 100 million, please save me, Mr. Dixon. Tuma NGO si Alex Dixon at seryosong sinabi, napag-isipan ko na, hindi ko ibibigay, pero kung pakakawalan mo ang kaibigan ko, iiwan kita ng buo na bangkay, ano sa tingin mo? Puchi, hindi napigilan ni Jiang Shuela na matawa, matagal na niyang nakita na pinarurusahan ni Alex Dixon si Shuming. Damn it, King Inaka, are you playing with us? Biglang napagtanto ni Blackman na naloko siya, nagngangalit siya dahil sa kahihiyan at sinampal si Shuming sa lupa, umungol siya, walang silbi ang batang ito, patayin mo. Ang mukha ni Shuming ay puno ng kawalan ng pag-asa at panghihinayang. Nakita niya ang Black Man na may hawak na kutsilyo at tinadtad papunta sa kanya. Sa sobrang takot niya ay uminit ang kanyang pantalon, at naiihi pa niya ang kanyang pantalon. Ang mga mata ng Black Man ay mabangis, at pinutol niya ang palso ni Shuming gamit ang kanyang kutsilyo. Bumulwak ang dugo ng marahas, nasa sobrang sakit si Shuming na hindi man lang siya nakagawa ng ingay, direkta siyang nahimatay sa lupa. Sinamantala ang pagkakataong ito, nag-utos si Chen Jiang at pinangunahan ang kanyang mga bodyguard na umatake mula sa likuran. Sumugod din ang 40 hanggang 50 sakop ng Decepticons na may mga talam at bakal na tubo sa kanilang mga kamay. Agad na nag-away ang dalawang grupo ng mga tao. Ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawang panig ay masyadong malaki. Ang dosenang bodyguard lang sa ilalim ni Chen Jiang ay mga eksperto din na maingat na pinili ni Ren Nan. Sa sobrang bilis, kumalma ang eksena. Ang Black Man ay patay at nasugatan, nakahiga sa lupa, sa bingit ng kamatayan. Iniutos ni Alex Dixon, dalhin mo siya at tanungin mo siya ng maayos. Oo, yumuko si Chen Jiang sa kanya, pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga bodyguard na kunin ang Black Man, na may hininga pa. Pagkababa ng bundok, halo-halong damdamin ang naramdaman ng lahat. Ang kalbo ay naging ganap na hinahangaan si Alex Dixon, na sumasamba sa kanya ng labis. Hindi man nagbago ang ekspresyon ng mukha ng tigre, nagdulot na ito ng bagyo sa kanyang puso. Walang sino man ang umasa na si Alex Dixon ay napakalakas. Ang mga emosyon ni Jiang Shuela ay sobrang komplikado din, bigla niyang napagtanto na hindi niya talaga maintindihan si Alex Dixon. Para siyang misteryosong black hole. Walang nakakaalam kung gaano karaming sikreto ang nakatago sa likod niya. Pagbaba ni Alex Dixon mula sa Autumn Mountain, gabi na bumalik siya sa villa, nakatulog na ang kanyang asawa. Ayaw niyang maistorbo ang kanyang asawa, kaya dinala niya sa pag-aaral ang Dragon Blood Leaf. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong uri ng gamot sa 9 Profound Heaven Scripture, na karaniwang ginagamit ng cultivator sa totoong buhay. Isinara ni Alex Dixon ang pinto ng pag-aaral at naiinip na inilabas ang Dragon Blood Leaf. Ang dahon ay kasing pula ng dugo at kasing laki lamang ng isang kuko, ang dahon ay kasing tigas ng jade, at may isang layer ng langis sa ibabaw. Ayon sa 9 Profound Heaven Scripture, ang daong ito ay maaaring gamitin sa paggawa ng mga tabletas at maaaring kainin ng direkta. Kumuha si Alex Dixon ng isang piraso at isinuot sa kanyang bibig pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Natunaw agad ang dahon nang pumasok ito sa kanyang bibig. Ang aftertaste ay cool at refreshing, tulad ng pagkain ng peppermint, puno ito ng kakaibang bango, isang napakadalisay na diretsyo na enerhiya ang damaloy sa tuktok ng ulo ni Alex Dixon, na parang biglang bumukas, upang hindi masayang ang dalisay na enerhiyang ito. Dali-dali siyang umupo na nakakrus ang paa sa lupa at binibigkas ang mind law,
na pinagsama sa kanyang kultibasyon. Kabanata 422 ang natural na enerhiya na naipon mula sa dahon ng dragon blood grass ay talagang napakadalisay. Isang napakalamig na paglilinis na enerhiya ang lumalangoy sa paligid ng mga limbs at buto ni Alex Dixon, para bang hinuhusgahan nito ang lahat ng nakakagambalang kaisipan sa kanyang katawan at nililinaw ang kanyang isip. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at naka-cross-legged sa lupa, isang makapal na puting ulap ang bumangon mula sa tuktok ng kanyang ulo. Napuno ng ambon ang buong silid, at para itong isang paraiso. Matapos ang hindi malamang tagal ng panahon, dahan-daang iminulat ni Alex Dixon ang kanyang mga mata, ang kanyang damit ay basang-basa ng hamog, at maging ang kanyang buhok ay basang-basa. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya bilang kasiyahan, katulad ni Tao Tai, ang enerhiya sa kanyang katawan ay sagana, at naramdaman niya na ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay puno ng lakas. Ibinaba ni Alex Dixon ang kanyang ulo at tiningnan ang kanyang katawan, sigurado, may mga banayad na pagbabago sa kanyang katawan. Dati, hindi siya mataba at hindi rin payat, pero hindi siya kasing muscular ng bodybuilder. Ngayon, ang kanyang mga kalamnan ay naging mas siksik, halatang may 8 kalamnan sa tiyan sa kanyang tiyan. Sinubukan ni Alex Dixon na itaas ang kanyang braso, dati, hindi halata na may humerus siya, pero ngayon, parang maliit na daga, bumubukol ng malaking tipak. Higit sa lahat, isang piraso lamang ng dahon ng dragon blood grass ang nagbigay daan sa kanya na makalusot sa huling yugto ng foundation establishment, at ang kanyang cultivation ay sumulong ng mabilis. Ito ay talagang isang magandang bagay, hindi napigilan ni Alex Dixon na sabihin, hindi katakataka na ito ng mga nagsasaka ng 9 Profound World bilang isang regular na gamot para sa kanilang tahanan, kung mayroon man, kakainin nila ito na parang candy. Sa sandaling ito, may biglang tunog ng marahas na katok sa pinto, na sinabayan ng galit na galit ni Helena. Alex Dixon, what the hell are you doing? Nagsusunog ng bahay sa bahay, pagbuksan mo ako ng pinto. Kumunat ang noo ni Alex Dixon at tumingin sa labas ng bintana. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng kanyang pagtatanim ay magiging maliwanag ang langit, tanghali na noon. Tumayo si Alex Dixon at naglakad papunta sa pinto at binuksan ito. Alex Dixon, buksan mo ang pinto, itinaas ni Helena ang kaliwang paa at sisipain na sana siya nang bigla niyang sinipa ang walang laman na hangin, napasigaw siya at bumagsak sa lupa. Suportahan sana siya ni Alex Dixon, ngunit tinatamad siyang gawin yun, lumipat siya sa gilid para magbigay daan. Bumagsak si Helena sa lupa at nagpakawala ng malungkot na hiyaw. Mabilis na tumakbo si Jane Lewis mula sa likuran at tinulungan siyang makatayo, kumunat ang noo niya at sinabing, "Ma, kakatok ka lang sa pinto, bakit ka sumipa?" "Ayo, baywang ko." Hinawakan ni Helena ang kanyang baywang at napasigaw sa sakit habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinapagalitan. Ang basurang ito ay naging sanhi ng pagkapuno ng usok at hamog na ulap sa bahay. Sino ang makakaalam, pinaghirapan ba niya at gusto niyang sunugin ang bahay? Hindi na nakatiis si Alex Dixon at malamig na sinabi, "Masyado kang nag-iisip. Basura ka pa." Ang lakas ng loob na magsalita. Tumalon si Helena at tinuro si Alex Dixon at pinagalitan. "Nay, babalik ka na sa Jinling bukas ng umaga, hindi ka ba pwedeng maging alerto?" Pinrotektahan ni Jane Lewis si Alex Dixon at hinayla si Helena palabas ng pinto. Then, she turned her head to look at him worriedly and asked, "What? Are you alright? Bakit ang daming usok sa kwarto?" Tumingin si Alex Dixon kay Helena at nakahanap ng dahilan para sabihin, "Pagbalik ko kagabi, basa ang mga damit ko at gusto ko itong patuyuan. Hindi ko inaasahan na muntik ng magliyab at nag-short circuit, ayos na ako ngayon." Reklamo ni Jane Lewis, "Mag-ingat ka, magpalit ka na lang ng basang damit." Sa oras na ito, biglang pumasok si Albert Lewis sa takot at tumingin sa paligid, "Yung bonsai ko, nasusunog din ba?" Pumasok siya sa kwarto at nagmadaling pumunta sa windowsill, agad siyang nakahinga ng maluwag, tinapat niya ang kanyang dibdib at sinabing, "Tinakat mo ako, ito ang Green Pine Cliff na ginastos ko ng $5,000 para mabili sa ghost market." "Anong klaseng pangit na bonsai ito? Isa lang itong piraso ng sirang bato,
At may lantang puno. Agad na sambat ni Helena, bilisan mo itapon mo yan. Kamakailan lamang ay umibig muli si Albert Lewis sa bonsai, kaya natural na hindi siya nakikinig sa kanya. Bigla siyang tumingin sa bonsai at sumigaw, ang batong ito ay malinaw na nalanta, bakit ang mga dahon ay naging berde? Tay, nagkakamali ka. Lumapit din si Jane Lewis at natigilan siya nang makita ang bonsai. Malinaw niyang naalala na ang maikling pine sa bonsai kahapon ay malinaw na patay, ngunit ngayon ito ay berde at puno ng buhay. Maging ang kalahating lantang lumot sa bonsai ay kumikinang din sa sigla. Walang pakialam si Albert Lewis sa ganyan karaming at masayang ngumiti, tingnan mo, nakapulot ako ng isang malaking pagtagas sa pagkakataong ito. Ang bonsai na ito ay may magandang disenyo at maaaring ituring na pinakamahusay, kung hindi dahil sa pagkalante ng maikling pine, hindi ito ibebenta sa akin ng orihinal na may-ari ng halaga, 5,000 yuan na ako. Sinaway ni Helena, sino kaya ang mabubusog na magpanik at gumastos ng 50,000 yuan para makabili ng isang tumpok ng mga sirang bato na tulad mo, hindi ako bumibili ng gintong kwintas na tulad mo. Kinaumagahan, babalik na sila sa Jinling. Hindi na nag-abalang magsalita pa ng ilang salita si Jane Lewis kay Alex Dixon at bumalik sa kanyang silid upang i-empake ang kanyang mga bagahe. Si Helena naman ay naglakad palabas na puno ng galit ang mukha, tumawag siya ng taxi at nagmaneho papunta sa labas ng lungsod. Ayaw niyang bumalik kay Jinling, ngunit pinilit ng kanyang anak na umalis. Si Alex Dixon ay talagang isang malayong kamag-anak ng Dixon family, si Helena ay labis na ayaw. Dumating siya sa Yan Capital at hindi man lang pumunta sa bahay ng kanyang in-laws, hindi man lang siya nagdala ng kahit isang sentimo. Lihim siyang nagtanong tungkol sa lokasyon ng dating tirahan ng pamilya Dixon, sinamantala niya ang pagkakataong lumabas habang nag-iimpake ng mga gamit ang kanyang anak, nagplano siyang pumunta sa Dixon family at humingi ng regalo sa kasal. Napakayaman ng pamilya Dixon, kahit nabigyan pa niya siya ng ilang milyong yuan, hindi sayang ang pagpunta niya rito. Makalipas ang isang oras, bumaba si Helena sa sasakyan at tumayo sa labas ng villa area. Nasa harapan niya ang isang marangal at eleganteng grupo ng villa, ang ganda ng tanawin, hindi ito mukhang maunlad na Yan Capital, isa itong napakagandang hardin. Oo naman, iba ang lugar kung saan nakatira ang mga mayayaman sa Yan Capital. Namumula ang mga mata ni Helena habang naglalakad, balak niyang tanungin kung saan nakatira ang pamilya Dixon. Pero bago pa man siya makapasok ay hinarang na siya ng mga security guard, hindi siya binitawan ng mga ito nang sabihin niyang manugang niya si young Master Dixon, tiningnan pa siya ng mga ito ng masama. Old hag, save it, you are so poor, you think you can climb up to the Dixon family? Sa sobrang galit ni Helena ay muntik na siyang mamatay. Naglakad siya sa paligid ng pinto at nagmura. Sa sandaling ito, isang marangyang Rolls-Royce ang dahan-daang nagmaneho palabas ng villa area. Mabilis na tumabi si Helena at naiinggit na nag-isip, napakasarap magkaroon ng pera, maging ang sasakyan ay kumikinang. Nang dumaan sa kanya ang Rolls-Royce ay bigla itong huminto. Bumaba ang bintana at ngumiti sa kanya ang isang babae at sinabing, anong ginagawa mo dito? Nang makita ang mukha nito, natakot si Helena sa kanyang talino, bumagsak siya sa lupa at nanginginig ang buong katawan. Hindi ba ito ang mabangis na babae na nanguna sa isang grupo ng mga bodyguard para ipagmalaki ang kanyang kapangyarihan noong isang araw? Lin Rong, sa sobrang takot ni Helena ay halos mabasa niya ang sarili niya, dahil sa takot na ituro sa kanyang ulo noong araw na yon, binabangungot siya ng ilang araw. Ngumiti si Dixon Rong sa kanya at sinabing, huwag kang mag-alala, wala akong gagawin sa iyo. Kahit anong mangyari, si Alex ay kamag-anak pa rin ng aking Dixon family, noong araw na yon, dahil sa away ko sa kanya, sa sobrang galit ko ay nawalan ako ng malay kaya nagdala ako ng mga tao para hanapin siya. Ikaw, don't come over, gulat pa ring sabi ni Helena habang nanginginig. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Dixon Rong at inutusan ang driver na buksan ang pinto, naglakad siya sa harap ni Helena na naka-high heels at ngumiti, sobrang pasensya na rin sa gulo na naidulot ko sa pamilya mo noong araw na yun, ang lahat ng ito ay dulot ng mga impulsive actions. Habang nagsasalita siya,
Ginamit niya ang kamay niyang pininturahan ng pulang pako para kumuha ng tseke sa LV bag at iniabot kay Helena. Tita Shu, itong 2 milyon ay para sa iyong pagkabigla. Kunin mo ito at bumili ng gamot para kumalma ang iyong isip, para sa akin ito. Nagulat si Helena at tumingin kay Dixon Rong na may pag-aalinlangan. Itong mabangis na babae, noong araw na iyon ay sumigaw pa siya na bugbugin at patayin. Bakit parang ibang tao siya ngayon at napakagalang sa kanya? Kabanata 423 Ngumiti si Dixon Rong at sinabing, maaaring ituring na kamag-anak si Alex sa aking Dixon family. Paano ko aatakihin ang sarili kong mga tao? Siya ang nagpahiya kay Dixon family sa Yan Capital. Sa sobrang galit ko ay nahimatay ako. Nakangiti si Dixon Rong at muling nagbibigay ng pera. Ibinaba ni Helena ang kanyang bantay at inabot ang tseke. Tumayo at sinabing may nakakatakot na ngiti. That trash, naku, ganito si Alex Dixon, huwag mong sabihin na kahihiyan siya sa Dixon family mo. Kahihiyan pa nga siya sa pamilya ko. Ngumiti si Dixon Rong at sinabing, Tita, sumakay na tayo sa kotse at chat. Nagkataon na marami akong ginseng na hindi mo ito kailangang magkaroon ng milyon-milyong kalusugan, kunin mo para makabawi sa iyo. Medyo kinabahan si Helena ngunit nang tingnan niya ang tseke sa kanyang kamay at nakita niyang naglalaway siya ng mahigit 1 milyong loob na halaga ng gamot, naisip niya na hindi siya maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa kanya at sumakay na lang sa kotse. Sa likod niya, napanatili ang mukha ni Dixon Rong ang isang magandang ngiti ngunit may bakas ng kasamaan sa kanyang mga mata. Dinala si Helena sa pribadong villa ni Dixon Rong at pinagmasdan ang mga mararangyang kasangkapan sa silid. Sa sobrang inggit niya ay hinahawakan niya ang mga ito. No wonder galing siya sa Dixon family, mas maluho pa ang dekorasyon nitong malaking villa kaysa sa tinitirhan niya. Bagaman pinalitan ni Alex Dixon ang pangalan ng villa sa Yan Capital ng Jane Lewis, Albert Lewis, at ang kanyang pangalan, hindi pa rin nasisiyahan si Helena. Dahil ang kanyang kapatid na lalaki, si Shu Fugi, ay walang tirahan, naisip niyang hayaan si Alex Dixon na ilipat ang isa pang bahay sa pangalan ng kanyang kapatid isang araw. Si Dixon Rong ay eleganteng nakaupo sa sofa, at sa likod niya ay may 8 itim na nakadamit na bodyguard. Ngumiti siya kay Helena at sinabing, feel free to sit, don't be polite, you are a guest in Yan Capital, if you need anything, just tell me. Yumuko si Helena at pilit na ngumiti, talagang mayamang pamilya ang Dixon family, ano kayang kakayahan ng manugang ko para mapalapit sa pamilya mo, hindi man siya lumalabas para kumita. Pakiramdam ko hindi ko naman big deal yun, gayunpaman, hindi siya nagbabayad ng 1 sentimo para pakasalan ang aking anak na babae. Narinig ito kagad ni Dixon Rong at nakangiting sinabi, totoo yan, kailangang may kagandahang asal, sabihin mo sa akin ang iyong numero, kami, ang pamilyang Dixon, ang makakabawi, hindi kami mawawalan ng mukha ng ganito. Agad na tuwang-tuwa si Helena, hindi niya inaasahan na ganoon kadaling kausap si Dixon Rong, siya ay magiging mayaman. Natatakot pa rin siya kay Dixon Rong. Natakot siya na hindi siya bibigyan ng ibang partido ng mas mataas ang presyo, kaya ngumiti siya ng paumanhin, tama na ang 2 milyon. Medyo mas kaunti ang 2 milyon, ngumiti si Dixon Rong at sinabing, hindi madali para sa iyo na pumunta rito, bigyan mo lang ng 5 milyon. Pagkasabi noon ay inutusan niya ang kasambahay na kunin ang tseke. Tuwang-tuwa si Helena. Ang pambabala mula sa kanyang bibig ay tila libre habang sinusubukan niyang purihin si Dixon Rong. Kinuha ni Dixon Rong ang tseke sa kamay ng kasambahay at ibinigay ito kay Helena. Dagdag pa rito, nagdala rin ng katulong ng ilang malalaking kahon ng tonics, ginseng, bird's nest, linzies, pagtingin pa lang sa packaging, lahat sila ay magagandang bagay. Lumiwanag ang mga mata ni Helena at akmang pupunta siya at kunin. Biglang itinaas ni Dixon Rong ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, pero may maliit akong pabor na gusto kong tulungan mo. Anong favor? Tinitigan ni Helena ang tseke at patuloy na nilunok ang kanyang laway. Ngumiti si Dixon Rong at sinabing, kahit ano paman, pinsan pa rin ako ni Alex Dixon, hindi siya pumunta sa Dixon family para bisitahin ang Yan Capital at hindi man lang ako nirerespeto, na wala niya ang mukha ko, gusto kong magdusa siya. At igalang mo ako mula ngayon. Mabilis na sinabi ni Helena,
Oo naman, babalik ako at papagalitan ko siya hanggang mamatay. Sinabi niya sa kanya na pumunta siya sa sala at matulog, hiling sa kanya na personal na tawad sa iyo. Umiling si Dick Senrong at sinabing, naiintindihan ko ang pagkatao niya. Siguradong hindi siya hihingi ng tawad sa akin. Hindi na matawagan ni Helena si Alex Dixon at napangiti na lang siya ng nakakaloko, kung ganoon ay papagalitan ko siya hanggang mamatay. Walang silbi ang pag-alitan siya, ngumiti si Dick Senrong at kumuha ng maliit na paper bag sa katulong, she placed it on the marble coffee table, this is a vent medicine, medyo magtatain na ang mga tao ng ilang araw, nasa kamay ko na ang antidote, kung hindi dumating si Alex Dixon para humingi ng tawad sa akin, maaari mo itong kunin at ibigay sa kanya para humingi ng tawad sa akin, at ibibigay ko sa kanya ang panlunas. Tinitigan ni Helena ang maliit na paper bag at nag-alinlangan. Gaano man siya katanga, alam niyang hindi basta-basta pwedeng inumin ang gamot. Paano kung bigyan siya ng laso ni Dick Senrong, tila nakikita ang kanyang iniisip, nagbuhos si Dick Senrong ng ilang pulbos mula sa paper bag sa tasa at ininom ang tubig mula sa tasa na nasa harapan niya. Ngumiti siya at sinabing, huwag kang mag-alala, ipinagbabawal ng pamilya Dixon ang pagpatay sa kamay at paa ng isa't isa. Gusto ko lang siyang magdusa ng kaunti, hindi ko siya papatayin. Hindi pa rin naglakas loob si Helena na gawin yun, nakangiti lang siya sa gilid. Pagkatapos ng 10 minuto, nakita niya ang walang malay na tingin ni Dick Senrong at saka lang siya nabuhayan ng loob at nagtanong, okay lang ba talaga ang gamot na ito? Tumaas ang kilay ni Dick Senrong, tingnan mo ako, hindi ba, pagkatapos ng usapan, maliban sa 2.5 milyong tseke, ibibigay ko sa iyo ang vilya na ito. Gusto mo talagang ibigay sa akin itong vilya? Nanlaki ang mata ni Helena sa gulat. Ngumiti si Dick Senrong at sinabing, I am a man of my word. Kung hindi, saan ilalagay ng Dixon family ang kanilang mukha? Ang vilya, tuwang-tuwa si Helena na naghahabol ng hininga. Mayaman ang pamilya Dixon, maaari silang mamigay ng isang marangyang vilya ayon sa gusto nila. Hindi sila tulad ng basurang manugang, na humingi ng vilya sa kanya at nagtagal pa sa pagsisikap na makuha ito. Miss Dixon, maraming salamat, iuuwi ko na ang gamot. Tuwang-tuwa si Helena, walang alinlangan, inilagay niya ang paper bag sa kanyang bulsa, puno ng ngiti ang mukha niya. Inutusan ni Dick Senrong ang driver na palabasin siya at pinanood ang figure ni Helena na nawala sa pintuan. Agad na nawala ang ngiti sa kanyang mukha at napuno ng pangungutya ang kanyang mga mata. Lumabas si Q-Fei sa silid at nagtanong, Miss Dick Senrong, hahayaan mo bang umalis ang matandang hag na ito ng ganoon lang? Tuma-ngo si Dick Senrong at sarkastikong sinabi, ang mga tao ng Lewis family ay pawang mga tulala, hayaan mo munang matikman ang tamis ng matandang ito, baka makita pa siya sa hinaharap. Kagabi, lahat ng taong pinuntahan niya para maghanap ng mga kayamanan sa Autumn Mountain ay nabura. Ang kayamanan ay inagaw muna ni Alex Dixon. Galit na galit si Dick Senrong na siya ay kalahating patay. Ngayon natutunan niya ang kanyang aralin, alam niyang wala siyang mapapala sa pakikipaglaban kay Alex Dixon, kaya nagplano siyang gumamit ng roundabout na taktika, sasalakayin muna niya ang mga taong nakapaligid sa kanya. Pagkatapos ay maghihintay ng pagkakataong mag-atake. Iyon ang dahilan kung bakit niya iniuwi si Helena, kinuha ang pera upang magtagumpay siya, at hayaan ang matandang hag na ito na gumawa ng mga bagay para sa kanya. Sabi ni Q-Fei na may malamig na ngiti. Kung si Alex Dixon ay talagang nalason hanggang mamatay ng kanyang biyenan sa pagkakataong ito, may iligtas natin ito. Nakatanggap si Alex Dixon ng tawag mula kay Renan. Ang unang batch ng Haicheng na ginawa ng pabrika ng parmasyutiko ng Haicheng ay malapit nang ipadala sa Yan Capital. Ang Jiang family ay nagbukas na ng higit sa bahagi ng mga sales channel sa Yan Capital. Higit pa rito, ginamit din ni Jiang Handong ang mga koneksyon ng pamilya Jiang upang ayusin ang mga channel ng pamamahayag sa ibang probinsya. Hinihintay na lang niyang may padala ang gamot. Gayunpaman, nagkaroon ng problema ngayon. Ang repairing ointment ay hindi pa sikat, at ang presyo ng pagbebenta nito ay 5 beses na mas mataas kaysa sa gamot na ibinebenta ng mga kaparehong uri. Nag-aalala si Jiang Handong na hindi ito bibili ng pasyente. Isinaalang-alang din ni Alex Dixon ang problemang ito,
hiniling niya sa National Clinic na tumulong sa pag-promote ng gamot, ngunit dahil masyadong mataas ang presyo, hindi maganda ang epekto ng advertising. Naglakad siya papunta sa sala at pupunta na sana sa National Clinic para talakayin ang promosyon ng medisina kasama si Lu Hongjian nang masiglang naglakad si Helena. Anak, siguradong pagod ka nitong mga ilang araw, nilagyan ka ni nanay ng silver ear soup, inumin mo habang mainit. Ma, kapos ka na naman ba sa pera? Napatingin si Alex Dixon kay Helena na nagbabantay. Sa tuwing sinusubukan ng kanyang biyenan na pasayahin siya, hindi ito makabubuti. Look at you, sabi ni nanay babalik ako kay Jinling. Bakit kanya hihingi ng pera? Helena had a fake smile on her face and urged, inumin mo yan dali, huwag kang lalamigin. Ang araw ay talagang sumisikat mula sa kanluran. Kinuha ni Alex Dixon ang mangkok na may pagdududa at ibinuka ang kanyang bibig para inumin ito. Walang laman ang mga mata ni Helena. Pinagpapawisan ang mga kamay at kamay niya dahil sa kaba. Naglagay siya ng gamot sa silver ear soup. Hanggat iniinom ito ni Alex Dixon, makukuha niya ang pera at ang mansyon. Kabanata 424 Akmang iinom si Alex Dixon, tumunog ang kanyang telepono. Inilapag niya ang mangkok sa mesa. Nang makita niyang si Lu Hongjian yon mula sa National Clinic, agad siyang naglakad sa gilid. Nang ibaba ni Alex Dixon ang mangkok, pumasok si Jane Lewis mula sa labas ng pinto, napawisan. Nakita niya ang silver ear soup sa mesa at lumapit ito para kunin at inumin. Huwag kang uminom, agad na natarante si Helena at inagaw ang mangkok ng sopas sa mga kamay ng kanyang anak. Namula ang magandang mukha ni Jane Lewis dahil sa init at habang nagpapaypay siya, sabi niya, Nanay, namamatay ako sa uhaw, bilisan mo ako. Mabilis na sinabi ni Helena, ito ang sopas na nilaga ni Nanay para kay Alex, ikaw na mismo ang magbuhos ng tubig. Nasa telepono si Alex Dixon nang lumingon siya at sinabing, Ma, painumin mo si Jane, hindi ako nauuhaw. Nay, kailan ka pa naging magaling? Nilaga mo ang sopas para kay Alex at hindi mo man lang ako pinainom. Nakita ni Jane Lewis ang pagbabago ng ugali ni Helena at nakaramdam ng kasiyahan sa kanyang puso at nagpout. Kaso, hindi gusto ni Helena si Alex Dixon, kamakailan, kasama ang kanyang pangalan sa villa, sa wakas ay maaari niyang tingnan ang kanyang asawa. Dinampot ni Jane Lewis ang mangkok at iinom na sana ngunit natakot si Helena kaya nang makita niyang iinumin ito ng kanyang anak ay mabilis niyang ikinaway ang kanyang kamay. Clang! Nalaglag ang mangkok ng sopas sa lupa at basa ang carpet. Natigilan si Jane Lewis at nabalik lang sa kanyang katinoan pagkaraan ng mahabang panahon. Sumigaw siya, Ma, anong ginagawa mo? Napuno ng matinding galit ang puso ni Helena at tinakpa niya ito at sinabing, ang kamay ko, nadulas ang kamay ko. Anong kamay ang nadulas? Halatang ikaw ang sadyang nagpatambo nito. Galit na galit si Jane Lewis habang nakatingin sa sabaw sa sahig ngunit agad siyang naghinala, Nay, baka may iba pang idinagdag sa sabaw. Nagulat si Helena at mabilis na nagpaliwanag, Add what? Do you think Mom is this kind of person? Sinagot na ni Alex Dixon ang telepono, tinanong siya ni Lu Hongjian kung may oras siya. Bukas, dadalo siya sa isang foreign academic exchange meeting sa National Clinic. Sinabi niya na mayroong isang grupo ng mga eksperto mula sa Joint Medical Research Institute sa ibang bansa na gustong pumunta sa National Clinic para sa isang palitan. Bilang direktor, kailangan niyang pumunta at makihalubilo sa kanila. Nagtatalo si Helena sa gilid, hindi na siya nagtanong ng detalyado at pumayag na lang. Lumapit si Alex Dixon at tumingin sa sopas sa lupa. Hindi pa rin niya kilala kung sino si Helena, mag-chat kayo, maglilinis si nanay ng sahig. Hindi naglakas loob na tumingin si Helena sa kanyang mga mata at yumuko ng may kasalanan. Ang pagiging umiihi niya ay lalong naghinala kay Alex Dixon, malamig niyang sabi, Helena, nasa sabaw ang sopas, nagdagdag ka ba ng mga sangkap? Ako, hindi ko ginawa. Sa sobrang takot ni Helena ay bumuhos ang kanyang likod sa isang layer ng malamig na pawis. Matigas niyang sinabi, ikaw ang aking manugang, natatakot ako na mapagod ka. 2 beses tumawa si Alex Dixon, kung ibang biyenan ang nagsabi nito, maniniwala pa rin siya, pero kung si Helena yon, nagsisinungaling siya. Nay, hindi mo naman talaga lalasunin si Alex, di ba?
Natigilan si Jane Lewis, sa sobrang galit niya ay malapit nang sumabog ang kanyang baga. Nay, papalitan ko na ang pangalan ng villa ni Alex. Pagkatapos sabihin yun, galit na galit si Jane Lewis na gusto niyang pumunta at kunin ang libro. Anyway, siya ang may-ari ng bahay. Natakot si Helena at mabilis siyang pinigilan. Nauutal niyang sabi, ito, hindi gaano, ilang bagay lang. Nay, nilason mo talaga si Alex. Galit na galit si Jane Lewis kaya napaiyak at nanginginig ang buong katawan. Gusto mo ba akong mabaalaw? Ang pangit din ng mukha ni Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na gagawin ni Helena ang ganoong bagay. Madilim ang mukha, sumigaw siya. Anong gamot ang nilagay mo sa sabaw? Kung hindi, lumabas ka kaagad sa villa. Nanginginig si Helena at sinabing may pagtatampo sa mukha. Ito, yun ang gamot sa paglabas ng hangin, bigay ni Dick Senrong. Hinanap mo si Dick Senrong, galit na galit si Jane Lewis na halos tumalikod na siya. May malicious intention ang babaeng yun kay Alex simula pa lang, bakit mo siya hinahanap? Ibinaba ni Helena ang kanyang ulo at sinabing, gusto ko lang hilingin sa pamilyang Dixon na bigyan ako ng ilang mga regalo sa kasal. Nakilala ko si Dick Senrong sa sandaling umalis ako. Sinabi niya na hindi niya pinapansin si Alex at nais niyang pahirapan ng kaunti si Alex. Tanong niya maglagay ako ng gamot sa tubig at hayaan si Alex na magdusa ng kaunti bago humingi ng tawad sa kanya. Helena, namumula ang mukha ni Alex Dixon, humakbang siya pasulong, hinawakan ang kwelyo ni Helena, at binuhat siya. Sumigaw siya, gusto mo bang mamatay ako? Kung mamatay ako, malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay na mas masahol pa sa kamatayan. Buong pusong gusto ni Dick Senrong ang kanyang buhay, kaya paano niya mabibigyan ng gamot si Helena para mailabas ang kanyang galit? Kung hindi niya sinagot ang telepono ngayon at ininom ang mangkok ng makamandag na sopas, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Nagbuga ng malamig na hangin ang buong katawan ni Alex Dixon, na ikinatakot ni Helena hanggang sa manginig siya at sumigaw. Ako, hindi, ang gamot lang, hindi mo ako pinakinggan nitong mga araw na ito. Helena, kung hindi alang-alang sa asawa ko, papayag ba akong tawagan mo ako ng pabalik-balik? Malamig na sabi ni Alex Dixon at itinulak siya sa lupa gamit ang kamay. Kung hindi dahil kay Jane Lewis, maraming beses nang namatay ang matandang babae na ito kung maglakas loob siyang maging mayabang. Umupo si Helena sa lupa at nagsimulang umiyak. Napayuko si Alex Dixon na may malungkot na mukha. Naamoy niya ang silver ear soup sa lupa at nakahinga ng maluwag. Sa kabutihang palad, ang gamot sa sabaw ay talagang gamot sa paglabas ng hangin. Nagkaroon ng pagbabawal sa Dixon clan, ang mga lumabag sa mga patakaran ay itataboy sa pamilya. Walang lakas ng loob si Dick Senrong na lasunin si Helena at ang kanyang sarili. Tila nais lamang ni Dick Senrong na ipakita ang kanyang lakas. Si Jane Lewis ay nagalit at nagalit, nagpasya siya at mariing sinabi, Nay, aalis ka ngayong gabi at sasakay sa high-speed na riles pabalik sa Jinling. Hindi niya maaaring hayaang manatili rito si Helena at magdulot ng gulo para kay Alex Dixon. Tungkol naman sa housebook ng villa, binawi rin ito ni Jane Lewis at hindi ibinigay kay Helena. Umiyak si Helena hanggang sa magdilim ang langit, ngunit hindi dahil sa pinagsisihan niya ito, kundi dahil sa galit niya na hindi maganda ang kanyang kapalaran at nakita ni Alex Dixon ang kanyang mga kapintasan. Nang maisip niya ang 2.5 milyon at ang malaking villa na lumilipad, sumakit ang puso ni Helena at lalo siyang napaungol. Pumasok si Jane Lewis sa bahay para ipack ang kanyang bagahe at nag-check out sa tiket ng eroplano. Napagpasyahan niya na kahit sumakay siya ng tren, dadalhin niya ang kanyang mga magulang. Iniwan ni Alex Dixon si Helena, na umiiyak, at lumabas ng bahay na may taimtim na mukha. Naglakas loob si Dick Senrong na gawin ito sa kanya, siguradong hindi niya ito papakawala ng ganoon lang. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Wang Lexiu. Suriin ang mga ari-arian sa ilalim ng Yulong's Corporation. Alam na nila ni Little Tita na ang Yulong's Group ay isang kumpanya na itinayo ni Dick Senrong sa bansa sa pangalan ng kanyang ama. Hindi nagtagal, tumawag si Wang Lexiu at sinabi kay Alex Dixon ang tungkol sa pansamantalang investigasyon. Very good, malamig na tuma-NGO si Alex Dixon. Matapos ibaba ang telepono, tinawagan niya si Yan Zilai,
ang master ng Western Region, at si Chen Yuanwu, ang master ng Dongchuan. Chief Yan, may underground casino sa labas ng Ling City, nagdala ka ng mga tao para pumili nito. Chief Chen, may kailangan ako sa tulong mo, may minahan ng coal sa Dongchuan, at mayroon ding export company mula sa Yulong's Group, gusto mo bang harapin ito? Pagkatapos tumawag, ang ekspresyon ni Alex Dixon ay naging lubhang madilim. Ang mga lugar na ito ay pawang mga ari-arian na dati nang umasa si Dixon Rong sa pamilyang Dixon para i-set up, maaari silang ituring sa kanyang pribadong bag ng pera. Bagamat na i-drive siya sa ibang bansa, ang mga domestic business na ito ay nagpapatuloy pa rin sa pag-opera at paggawa ng pera para sa kanya. Dahil walang puso si Dixon Rong, hindi na niya kailangang maging mabait. Gaano man kagulo si Helena, matatag ang ugali ni Jane Lewis sa pagkakataong ito, agad siyang nag-order ng 3 high-speed rail ticket at hinayla siya papunta sa high-speed rail station. Magkahalong damdamin din ang nararamdaman ni Alex Dixon, inihatid niya ang kanyang asawa at pamilya sa istasyon ng tren. Ang bagong gamot ay malapit ng ilabas, kinailangan pa niyang manatili sa Yan Capital ng ilang sandali at pagkatapos ay humiwalay sa kanyang asawa. Hinayla ni Helena ang pinto ng kotse at tumanggi na umalis, nakonsensya si Albert Lewis kay Alex Dixon, kaya pilit niya itong hinayla papasok sa kotse. Tumayo si Jane Lewis sa entablado at umasim din ang puso niya. Ang isa ay ang kanyang biolohikal na ina at ang isa ay ang kanyang asawa, ayaw niyang bigyan ng problema si Alex Dixon, ngunit hindi rin niya maiiwan ang kanyang biolohikal na ina. Hobby, kailangan mong alagaan ang iyong kalusugan sa Yan Capital, huwag mong masyadong pagpagadan ang iyong sarili. Sabi ni Jane Lewis habang naglalakad pasulong at niyakap si Alex Dixon. Lumapit si Alex Dixon at niyakap ang kanyang balingkinitang bewang, medyo nalungkot din siya. Ito ang unang pagkakataon na nagkusa si Jane Lewis na tawagin siyang hobby sa labas, tinatawag niya ito sa kanyang pangalan noong nakaraan. Gayunpaman, kailangan niyang manatili sa Yan Capital at maghintay para sa bagong gamot na mailabas sa merkado patungo sa Haicheng Group Company ay makarating sa tamang landas. Ngayon, ang kanyang impluwensya sa pamilya Dixon ay pansamantalang napigilan, at ang Haicheng Group Company ang kanyang paraan, upang maprotektahan ang kanyang asawa at pamilya, kailangan niyang supulin si Dixon Rong upang hindi maulit ang parehong bagay. Kabanata 425 napatingin si Alex Dixon habang umaalis ang high-speed na riles, mahirap ilarawan ang kanyang kalooban, at nakaramdam siya ng pagkawala. Ang kanyang asawa ay dumating sa Yan Capital at umalis muli, kung hindi lang dahil may mga gagawin pa siya sa Yan Capital, hindi na niya gugustuhing magstay dito. Gayunpaman, siya ay isang tao, at siya ay may pananagutan sa kanyang mga balikat, kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang asawa at pamilya. Tumalikod na si Alex Dixon at aalis na sana nang bigla siyang natigilan. Nakita niya si Jane Lewis na nakatayo sa likuran niya, namumula ang kanyang maselang munting mukha, at nakita sa kanya ang maningning nitong mga mata, may gusto siyang sabihin pero pinigilan niya. Natigilan si Alex Dixon, lahat ng dugo sa kanyang katawan ay umakyat sa tuktok ng kanyang ulo sa isang putok. He murmured, "Wife, hindi naman ako nagkamali, di ba? Paano naging posible yun? Hindi ba sumakay ang asawa ko sa tren?" Habang nablangko ang isip ni Alex Dixon, pulang-pula ang mukha ni Jane Lewis. "Hubby, I thought about it and decided to stay here para samahan ka. I can't leave you alone in Yan Capital, baka matulungan kita." Asawa, hindi na napigilan ni Alex Dixon ang pananabik sa kanyang puso. Sumugod siya at niyakap ng mahigpit si Jane Lewis sa kanyang mga bisig. Akala niya ay umalis na si Jane Lewis, ngunit hindi niya inaasahan na mananatili ang kanyang asawa dahil nag-aalala ito sa kanyang kaligtasan. Niyakap ng mahigpit ni Alex Dixon ang asawa, sobrang naantig na hindi siya makapagsalita. Bagamat naramdaman ng lahat ng mga tao ng Dixon clan na mababa ang background ni Jane Lewis, tanging si Alex Dixon lang ang nakakaalam na siya ay nagpakasal sa tamang tao. Tiyak na mamahalin niya ang gayong asawa na hindi niya pababayaan. Pulang-pula ang mukha ni Jane Lewis, nakagawa na rin siya ng desisyon sa huling minuto bago siya tumakbo pababa mula sa high-speed na riles.
Ibinaon ni Alex Dixon ang kanyang ulo sa kanyang buhok at bumulong, "Asawa, huwag kang mag-alala, balang araw, dadalhin kita sa aking bahay ng lantaran at marangal." Napagpasyahan niyang ibalik si Jane Lewis sa Dixon clan sa sikat ng araw, hindi na niya hahayaang tingnan pa siya ng sinuman. Lumapit si Jane Lewis at ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ni Alex Dixon. She said with a red face, "You hug so tightly, I can't breathe." Mabilis na binitawan ni Alex Dixon ang kanyang mga kamay. Masyado siyang excited kanina at muntik na niyang itulak ang asawa sa kanyang mga bisig. Ngayong nakaalis na ang kanyang biyenan at biyenan sa high-speed rail, silang dalawa na lang ang nasa Yan Capital. Nagkagulo ang chi at dugo ni Alex Dixon, hinawakan niya ang malambot na katawan ng kanyang asawa at hindi napigil ang sabihin, "Mrs., bakit hindi tayo? Huwag mo nang hintayin na bumalik tayo sa Jinling, magsisimula tayong magtayo ng mga tao ngayong gabi. May mga tao pa sa paligid, hindi ka ba natatakot na marinig ka nila?" Nagulat si Jane Lewis at ang kanyang magandang mukha ay agad na namula sa kanyang tenga. Tinitigan ni Alex Dixon ang magandang mukha ng kanyang asawa at sinabing, "Asawa, napakaganda mo." Bagamat simpleng puting damit lang ang suot ng kanyang asawa, nakatabing sa balikat ang itim na itim nitong buhok at wala siyang suot na alahas. Lalo na siyang naging natural, nagbigay ng hibiscus aura ang malinaw na tubig. Medyo maraming tingin mula sa nakapaligid na mga tao ang sinasadya o hindi sinasadyang sumusulyap sa kanyang asawa. Dahil dito, medyo naiinggit si Alex Dixon, hindi niya malay na hinawakan si Jane Lewis sa kanyang mga bisig at inihayag na siya ang kanyang babae. Pulang-pula ang magandang mukha ni Jane Lewis at naluluha rin ang mga mata. Namula siya at mahinang sinabi, "Ang ilang araw na ito ay hindi maganda, hindi ito komportable." Natigilan si Alex Dixon at agad na nalungkot. Halatang nanginginig ang tono ng asawa niya kanina lang. Ngunit pagkaalis ng isang biyenan, dumating ang isa pang kamag-anak. Gayunpaman, dahil dumating na ang mga bagay sa puntong ito, maaari na lamang sumuko si Alex Dixon at sumakay ng taxi kasama si Jane Lewis pabalik sa villa. Gayunpaman, sa pagbabalik, hinikayat pa rin ni Alex Dixon si Jane Lewis na bumalik sa Jinling. Dahil ang kanyang pundasyon sa Yan Capital ay hindi matatag ngayon, si Dixon Rong ay tumitingin sa kanya nang may pag-iimbot at nagsulsul pa sa kanyang biyenan na lasunin siya. Kung nanatili si Jane Lewis sa Yan Capital, baka isang araw ay target ni Dixon Rong ang kanyang asawa. Sa ilalim ng panghihikayat ni Alex Dixon, sa wakas ay pumayag si Jane Lewis na bumalik sa Jinling kinabukasan. Sa araw na ito, hindi pumunta kahit saan si Alex Dixon. Masaya silang mag-asawa sa villa. Sa gabi, niyakap niya ang kanyang asawa at natulog sa iisang kama. Niyakap nilang dalawa ang isa't isa at walang katapusang salita na gustong sabihin. Sinamantala ni Alex Dixon ang pagkakataong magtaas-baba gamit ang kanyang mga kamay. Naka-half-push at half-push din si Jane Lewis. Maliban sa huling linya ng depensa, halos lahat ng bagay na dapat gawin nilang dalawa ay nagawa na. Noong gabing yun, may nararamdaman silang dalawa sa isa't isa. Ginugol ni Alex Dixon ang pinakamasayang gabi ng kanyang 4 na taong pagsasama. Gayunpaman, habang yakap-yakap ni Alex Dixon ang kanyang asawa at natutulog, nakatanggap si Dixon Rong ng tawag sa telepono. "Miss Dixon Rong, I have some bad news to tell you. May biglang dumating na grupo ng mga pulis sa underground casino mo. May impormante daw na nagsumbong na pinaghihinalaan ka sa illegal na negosyo at kinumpiska ka nung gabing yun. Inaresto pa nila ang lahat ng staff ng casino." Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dixon Rong at napasigaw siya ng galit. "Bakit nangyari ito? Mga mapagkakatiwalaang tao lang ang nakakaalam ng casino ko. Sino ang nagsumbong sa akin?" "Ito, hindi namin alam. Damn it." Galit na galit si Dixon Rong kaya naging berde ang mukha niya. Bumaba ang mga kuko niya sa telepono, parang gusto niyang durugan ito para ilabas ang galit. Ang kasino na ito ay tumatakbo ng higit sa 10 taon, hindi naging madali para dito na bumuo ng higit sa 3,000 miyembro, lahat sila ay maasahang tao, taon-taon, dinadala nito sa kanya ang higit sa 200 milyong kita. Ano nga ba ang mali dito? Bago mabawi ni Dixon Rong ang kanyang lakas, nakatanggap siya ng isa pang tawag.
Dixon Miss Dixon wrong, hindi maganda, nasa minahan ka ng karbon ng Dongchuan, at inatake ka ng isang grupo ng mga estranghero, pinamunuan nila ang daan-daang taga-nayon sa malapit at binasag sila ng mga bakal na tubo at kutsilyo, sinabi nila, na sinira mo ang kanilang taniman. Galit na galit si Dixon wrong kaya agad siyang tumayo. Ang mga mahihirap na magsasaka ay dumating para manggulo noon. Hindi ba't nagpapadala ako ng mga tulisan para takutin sila noon? Sinong maglalakas loob na dalhin sila dito para manggulo? Hindi ko alam, at saka, nagpapadala rin ng lokal na pamahalaan ng mga tao, na sinasabi na ang iyong minahan ng itim na karbon ay pinaghihinalaan ng ilang malalaking aksidente sa kaligtasan. Tinatakan nila ang minahan at binigyan ka pa ng maraming 100 milyon, na sinasabi na nila na gusto ka nilang edemanda. Ano? Umindayog ang katawan ni Dixon wrong at bumagsak siya sa sofa, naging berde ang mukha niya. Sa sandaling ito, muling tumunog ang kanyang seat machine na para bang hinihimok siyang mamatay. Talagang nanginginig si Dixon wrong at hindi naglakas loob na sagutin kaagad ang telepono. Pagkatapos ng 10 minuto, natapos na ni Dixon wrong na sagutin ang lahat ng tawag, parang bumagsak ang buo niyang katawan nang bumagsak siya sa sofa na may napakasamang ekspresyon. Mayroong ilang mga kasino at coal kiln sa ilalim ng kanyang pangalan, mayroon ding isang kumpanya na ilegal na nag-import ng mga dayuhang kalakal. Ito ay talagang tinataka ng sabay-sabay, at ang mga pagkalugi ay kasing taas ng ilang bilyon. Hindi pa banggitin ang pagkawala ng pera, mayroon talagang 3 lokal na pamahalaan na nag-iimbestiga sa mga ilegal na aktibidad, at maaaring masangkot pa ito sa kanya. Bagamat maaari niyang gamitin ang kapangyarihan ng pamilya Dixon para pansamantalang pakalmeyin ang sitwasyon. Ngunit tiyak na magagalit ang kanyang ama, at hahatulan din siya ng buong Jiang family. Higit pa rito, sa pagkakataong ito, siya ay malubhang nasugatan, at hindi bababa sa 1/4 ng mga proyekto sa ilalim ng kanyang pangalan ay nawala. Ang mukha ni Dixon wrong ay mapula at ang kanyang magandang mukha ay baluktot na parang multo. Kumunat ang noo ni Qiu Fei at sinabing, nangyari ang lahat ng sabay-sabay, paanong nagkataon lang, baka may tao sa likod nito, sino ang special zone, how dare it go against you? Kinagat ni Dixon wrong ang kanyang mga ngipin, parang baliw, agad niyang dinampot ang antigong florera ng Tang Dynasty sa kanyang kamay at walang awa niyang ibinagsak ito sa dingding. Bang, ang florera na wala ng milyon-milyong dolyar ay agad na nabasag sa mga piraso. Galit na galit si Dixon wrong kaya nanginginig ang buong katawan niya. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang mabangis na liwanag at ilang mga salita ang lumabas sa kanyang mga ngipin. Alex Dixon, minamaliit talaga kita. Abangan ang susunod na kabanata.